Nagbabalik po unang balita, makaigan isang SUV ang na-carjack sa Bagong Baryo, Caloocan. Tinututukan pa ng baril ang biktima bago tuluyang ninakaw ang kanyang sasakyan. Narito ang exclusive report ni Emil Sumangil. We have Plaza lang, 1 unit, Montero, color white, with plate number at the back, Nancy Queen Romeo, 900. Itinimbre na sa pamamagitan ng flash alarm ng Tactical Operations Center ng Caloocan Police sa buong Metro Manila ang kulay puting Mitsubishi Montero na tinangay ng mga suspect sa kahabaan ng General Malvar Street, Bagong Baryo, Caloocan. Humarap na sa Caloocan Police ang mag-asawang biktima para magsampa ng formal complaint. Nakiusap silang ikubli ang kanilang mga katauhan habang isinasagawa ng investigasyon at para na rin daw sa kanilang kaligtasan. Ayon sa babaeng biktima, nakipag ng isang aktres at itinago natin sa pangalang Judith. Sandali siyang tumigil sa harapan ng kanilang bahay para sana igarahin na ang Mitsubishi Montero. Pero paglabas niya ng sasakyan, sumulpot na ang suspect, saka siya tinutukan. Nakasombrero at jacket daw ito, may taas na 5'8" at may kalakihan ng katawan. Pagbaba ko ng kotse, bigla may humatak sa likod ko. Tapos, tinutukan ako ng baril. Tapos sabi sa akin, huwag kang sisigaw. Akin yung susi ng kotse mo, babarilin kita. So, wala na ako nagawa. Naniniwala ang anti-carnapping unit na may kasama pang iba ang suspect sa area ng carjacking ng Montero. Ito raw ang backup na nakahandang lumaban sakaling pumalag ang mga biktima. Yung driveway namin medyo papasok na ganyan. Pag ginanon mo yung sakyan, hindi mo na makikita yung yung paligid mo. Kung dumarating ka man, bababa ka, hindi mo makikita kung may nakatago mas tao doon Tatlong lalaki, tapos yung backup kotse. Segundo lamang ang pagitan na walang parambula ang Montero at huling nakitang patungong EDSA northbound. Kala po namin emergency, kaya di po namin pinansin. Tapos dumating po yung may-ari ng kotse, ayun na po, kinarna po yung kotse daw po. Birthday gift ni Mr. kay Mrs. ang tinangay na bagong-bagong Montero. Gayunman, nagpapasalamat pa rin ang mag-asawa, hindi sila sinaktan ng mga suspect. Thankful na lang ako, walang nangyari masama doon sa asawa ko. Hindi siya sinama o sinaktan siya o binaril siya. Hindi kasi kami nakatira sa subdivision eh. It's sort of an industrial area eh. So sana magbantay talaga, lalo na sa mga gabi. Kasi hindi mo alam kung, buti kung material lang ang makukuha sa'yo eh, di ba? Paano kung sama ka pa? Noong isang buwan lamang, isa rin passenger van ang kinarnap sa lugar din ito, sa tabi ng barangay hall. Nissan Bonnet din sa akin, nung nakarang nung June 8, nakapark lang, nawala. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Caloocan Police habang patuloy daw ang investigasyon at may pursuit operations. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Pagnanakaw na isang trainee sa isang call center sa Mandaluyong, nakuna ng CCTV at narito ang exclusive report ni JP Soriano. Ang nakunang ito ng CCTV camera ng isang call center company sa Mandaluyong. Aktwal umanong pagnanakaw ng call center trainee na ito sa bag na pagmamayari ng isang call center agent. Ayon sa may-ari ng nanakaw na bag na itago natin sa pangalang Andrea, dumadalo sa training program ng kanilang call center ang suspect na nagpakilalang si Antoinette Ruyupa sa kanyang resume. Nag-apply siya, tapos iba yung pangalan na ginamit niya eh. Natanggap siya as trainee? Oo, kasi magaling siyang magsalita eh. Magaling siyang magsasalita. Galing nga niya magsinungaling eh. Siguro naghahanap talaga ng mabibiktima. Tama timing na wala yung guard dun sa may locker, ganyan. Ayon sa Human Resources Department ng kumpanya, hindi naman daw pinagdudahan ng suspect dahil kompleto ito sa mga ID at dokumento. Huli na nang malaman nilang peke ang mga dokumento pati pangalan. Iniimbestigahan na rin ito ng pulisya at ayon sa kanila, may nauna na raw biktima ang suspect na ahente rin ng call center. Pasok siyang call center, kakaibiganin niya muna yung mga nasa within his work. Pag nakuha yung atensyon ng tao, nakaibigan niya na, doon niya na pagsasamantalahan na minsan kukunin yung gamit. Isang araw matapos ang nakawan, bumalik sa call center ang suspect na tila patay mali siya raw sa nangyari. Pero umamin din daw ito nang sabihing nakunan siya ng CCTV. Gayunman, di siya nakulong matapos mauwi sa kasunduan o settlement ang reklamo ng biktima. Sa halip, inilagay na lang siya sa blacklist. Binalaan na rin ang mga call center tungkol sa kanya. Bago tayo tumanggap ng ating mga magiging empleyado,
suruin natin munang mabuti kung totoo yung kanilang mga sinasabi. Kasunod nito, may iba pang biktima umano na gusto rin siyang ireklamo. Sinubukan naming tawagan ang lahat ng contact number ng suspect at puntahan ang kanyang address mula sa kanyang resume, pero di namin siya makontak at matuntun. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Hindi na muna manghuhuli ang MMDA sa mga naninigarilyo sa mga pangunahing kalsada at bangketa simula ngayong araw. Kasunod yan ang ipinalabas na temporary restraining order ng Mandaluyong Regional Trial Court matapos maghain ng reklamo ang dalawang nahuli. Narito ang report ni Susan Enriquez. May 2.5 buwan na ring ilag sa paninigarilyo sa kung saan-saan lang sa Metro Manila ang mga mahilig magyosi. Lalo na nang magpatupad na ng multa sa mga naninigarilyo sa mga pampublikong lugar simula naman nitong Hulyo. Pero mga gustong magyosi break, malaya yung magagawa sa mga bangketa at pangunahing kalsada. Naglabas kasi ng temporary restraining order si Judge Carlos Valenzuela ng Mandaluyong RTC Branch 213. Ayon sa korte, ang mga pampublikong lugar kung saan bawal manigarilyo ay limitado sa mga sarado o panloob na lugar. Hindi raw sakop ang mga open area tulad ng mga kalsada at mga bangketa. Nagugat ang TRO sa reklamong inihain ng dalawang lalaking nahuling naninigarilyo sa Cubao. Temporary setback po ito. Ang sinasaad po sa TRO, tumigil daw muna kami manghuli sa mga sidewalks at major thoroughfares. Pero hindi naman po kami pinatitigil sa mga bus terminals. Meron din po kami MOA with LTFRB at ilang pa hong mga public places. Dagok daw ito lalo pat umaani na raw ng suporta ang no smoking campaign kung saan halos 6,000 na ang nahuli. Kaya handa raw ang MMDA na gawin ang lahat ng legal na paraan para maipagpatuloy ang no smoking campaign. Kasama po sa katungkulan namin sa Republic Act 7924 ang promotion and safeguarding of the health of the public. Hati naman ang reaksyon ng publiko sa usapin ng no smoking campaign. Bisyo na ho ito eh, hindi naman maiwasan. Wala na pakialam sa amin. Nakakaano pa sa katawan, sa health natin, nakakasira. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Teenager na kumapit sa puno para hindi tangayin ng rumaragasang baha sa New Jersey sa Amerika dahil ligtas. Sa unang chika, Hotel Heiress Paris Hilton, masayang-masaya nang makasama sa dinner ang mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Masarap ang gising tuwing umaga sa unang hirit. Kasama ang CDO Ulam Burger, 14 pesos lang. Can afford mong mag-beef. NSO Birth Certificate.